Magandang tanghali mga kabay. So ayan, rotary hammer pa rin ang aking repair. 39563 letter G. So ito mga kabay, wala na po siyang lever. Ayan, kung mapapansin nyo, butas na. So testing natin. Pero gumagana pa siya mga kabay. Yung reverse niya okay pa. Variable okay pa rin. So testing natin yung sa spindle. So ayun, laki na ng palag. So palitin na po yung spindle niyan. Check lang natin yung kanyang hammer mga kabay kung meron pa. So kung mapapansin nyo mga kabay, naka-hammer po yun pero hindi siya umiikot. Gawa po nung hindi siya nakasintro yung selector dahil wala na po siyang lever. Kaya po ganun. So okay naman yung andar niya mga kabay. Wala naman po siyang problema. Pero silipin pa rin natin. Papaandarin natin na bukas. Para malaman natin kung may siklab siya o wala. At papaandarin natin ulit. So okay po yung andar niya mga kabay. Wala pong siklab. Natural lang po yun. Meron siyang konti pero hindi siya ganong kalakas. Normal lang yun. Yung carbon lang niya mga kabay medyo maiksi kaya palitin ko. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang mechanic. Silipin natin yung loob kung okay pa. So alam naman natin mga kabay kung anong papalitan dahil yun lang yung nakikita natin kaagad. Yung kanyang spindle tsaka lever. Tapos carbon brass. So ito, sisilipin natin yung mga washer kung okay pa. Tsaka yung gear. Ayan. So pag mga ganyang kalinis pa yung grasa mga kabay, ibig sabihin okay pa yung piston. Okay pa yung gear. Wala pa siyang pudpud. Ayan. Okay pa. So yung washer, ayos pa rin. So dito lang siya nagka-problema sa kanyang dito sa o-ring niya mga kabay. Ayan, malakas pa. Hindi ko muna palitan yan. Yung sing-sing washer niya, okay pa rin. So dito lang tayo nagkaka-problema sa kanyang silik. Ay, teka lang. Kaya pala natanggal mga kabay. Ayan oh. Kaya pala natanggal yung lock dahil wala na yung lock ng housing. Ayan. Dapat meron yung dalawa na nakausli para siyang ngipin. Ayan, wala na po. Kaya pala nakalas yung lever nito. So papalitan po natin ay spindle gear, front housing. Ito po yun, buo. Isang buo. Tapos carbon brass. At yung kanyang lever. So yan lang po yung papalitan natin dito mga kabay. Ayan, babalik na po natin ito. Kaya pala nawala yung kanyang lever ay dahil wala na po yung ngipin. So maaring ang nangyari noon, baka baliktad yung pagpihit nila o kaya pinilit. Ayan, isa din yung sa dahilan kung bakit nasisira yung lever. Ayan. Halimbawa, ito mga kabay, ayan, nakalagay naman dito sa ibabaw drill hammer. Ayan. Kapag nagsilik kayo, dapat nakatapat lang doon sa may arrow, yung may sign. Halimbawa, dito yung drill. Dapat hanggang dyan ka lang, wag mong ilagpas. Kapag nilagpas mo yan, masisira po yung pinakalock niya kasi plastic lang po yung lock niya eh. Hindi po siya bakal. Ayan. So, kailangan kung nakatapat ka sa drill, hanggang drill ka lang. Kung nakatapat ka sa hammer, doon ka rin lang dapat. Ngayon, pag nilagpas mo yan ng silik mga kabay, pinilit mo, maaaring masisira yung lock. Kaya yan po yung dahilan kung bakit natanggal yung lock ng front housing. So, ang papalitan natin dito mga kabay, front housing, spindle, lever, tsaka carbon brass. So, yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye-bye.